Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 6 ng gabi ay pumasok na nga itong bagyo na may international name na Bebingka sa loob ng ating PAR at binigyan natin ito ng local name na Ferdy. At yung latest location natin kanina alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Ferdy sa layong 1,285 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Isa itong tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. At kasalukuyan itong gumagalaw northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, dahil sa epekto ng trough extension ni Ferdy, as well as yung southwest monsoon na yung hanging habagat na hinahatak nito malaking bahagi ng ating bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila ay makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan at kaulapan tonight hanggang sa mga susunod pang mga araw. At ito na nga yung track and intensity forecast natin para kay Bagyong Ferdy. Inasahan natin na lalabas rin agad ng ating PAR itong si Ferdy, posible bukas ng madaling araw, at within the forecast period mananatiling malayo yung sentro ni Ferdy sa ating kalupaan at mapapanatili ni Ferdy yung tropical storm category nito, ngunit hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng further weakening o yung tuluyang paghina ng nasabing bagyo. Gayunpaman, posible yung re-intensification or muling paglakas ni Ferdy into a severe tropical storm category bukas habang nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So inulit ko po, mananatiling malayo itong sa Ferdy sa ating bansa, kaya sa kasalukuyan walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Gayunpaman, dahil sa epekto ng southwest monsoon na yung habagat na hinahatak ng nasabing bagyo, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. So starting tonight at magpapatuloy pa yan hanggang sa Monday next week or sa Monday evening, makakaranas tayo ng mga bugso ng hangin na dala ng habagat dito sa mga areas ng Batangas, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, sa Barm at Davao Region. In terms of heavy rainfall na dala ng bagyo, wala tayong inaasahang direktang epekto nga ng nasabing bagyo, pero yung trough extension nito posibleng magdulot pa rin ng kaulapan sa bahagi ng Northern Luzon. Samantala, itong southwest monsoon yung habagat nga na hinahatak ni Ferdy, magdudulot ito ng significant na pag-ulan sa malaking bahagi ng southern portion o itong Southern Luzon, Visayas, Mindanao area within the next 3 days. So as early as tonight until tomorrow evening, malaking bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas, at itong western section ng Central Luzon, pati na rin dito sa area ng Mindanao, makakaranas ng mga malalakas na buhos ng ulan na dala ng habagat. Posible itong 100 to 200 millimeters of rainfall. Ito yung heavy to intense na mga pag-ulan dito sa mga areas o sa rehiyon ng Mimaropa, itong southern portion ng Quezon, western Visayas, at sa Negros Island region. Samantala, moderate to heavy rains naman, ito yung 50 to 100 millimeters of rainfall ang ating posibleng maranasan sa Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon, buong Kabikulan, sa nalalabing bahagi ng Visayas, and ito yung mga areas ng Mindanao, no? Itong mga lalawigan ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. And starting tomorrow evening to Sunday evening, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan dito sa western section of Mindanao, mababawasan na rin mga pag-ulan dito sa areas ng central at eastern sections ng Visayas, pati na rin dito sa western section ng Central Luzon. So including Greater Metro Manila area, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Gayunpaman, posible pa rin itong heavy to intense rains. So ito yung mga malalakas hanggang sa matitinding buhos ng ulan sa area ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique. Moderate to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa southern portion ng Quezon, sa Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Negros Island Region at sa nalalabing bahagi ng Western Visayas. Mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat pagsapit ng Sunday evening to Monday evening
So makakaranas pa rin pero tayo ng heavy to intense rains, ulitin ko po, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan. Katamtaman hanggang sa malalakas sa buhos ng ulan naman ang ating mararanasan sa rest of Mimaropa, sa lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at sa Western Visayas. So mapapansin po natin na for the next 3 days, especially itong areas or itong western section ng Southern Luzon at Visayas dahil sa habagat, significant amount of rainfall ang ating inaasahan. At kung may significant changes man sa ating rainfall forecast, magdedepende po yan sa magiging galaw ng bagyo. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar for the next 3 days, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na tuloy-tuloy ang ating pag-ulan na mararanasan sa mga susunod na araw, dala yan ng southwest monsoon o yung habagat na hinahatak ni Bagyong Ferdy. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan as of 11 p.m. today, walang nakataas na gale warning. Gayunpaman, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil posible tayong makaranas dyan ng moderate to rough sea conditions. Ito yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ang susunod na update para kay Bagyong Ferdy ay bukas ng alas 5 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.